programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagulat nga itong si Moira at Zoe nang makita niya na meron palang naglalandian doon sa elevator. Kaya naman agad na pinaalis dito ni Moira at dali-dali naman silang sumakay dito. Pagkadating naman nila doon sa parking area ay nakita naman dito ni Moira si Oka na ang driver dito ni Don Pepe. Kaya nag-usap itong si Zoe at Moira na kailangan ay kakausapin daw nito ni Moira ang driver nito upang makapuslit naman itong si Zoe doon sa kabilang sasakyan. Kaya kinilapitan ni Moira ang driver at agad niya itong tinanong kung nasaan nga ba itong si Don Pepe. Tinanong siya ng driver ngunit hindi naman ito nagsalita si Moira. Bagkus ay sinabi niya na hindi daw sila magkasama. At sa huling pagkikita daw kasi dito ni Oka na pupuntahan nga itong si Moira. Kaya inutusan ni Moira itong si Oka na puntahan daw dun sa loob at baka nagkaalisi nga silang dalawa. Hanggang sa pumunta nga itong si Oka doon sa loob ay sakto naman na nakita itong si Annalyn na kasama ni Regan. Tinanong agad ni Annalyn kung hindi ba daw sumakay dito si Don Pepe. Agad naman nataranta mga ito dahil nga 2 oras na mahigit ay hindi pa rin nila mahanap itong si Lolo Pepe. Pinuntahan naman ni Annalyn sa kwarto dito ni Moira. Bubuksan sana ni Annalyn ngunit pinigilan naman dito ni Regan. At baka ay natulog nga daw ito. Kaya naman bumaba sila at nakiusap doon sa receptionist na tawagan nga itong si Moira sa kanyang kwarto. Ngunit hindi naman ito sumasagot. Kaya labis-labis at sari-saring pag-aalala ang nararamdaman dito ni Annalyn. Hanggang sa pinuntahan nga niya ang isa pang nilang head office at tinanong kung wala bang CCTV footage sa labas ng parking area at baka sumakay daw itong si Lolo Pepe ng ibang sasakyan o baka naman may kumuha sa kanya. Wala namang maipakita ang mga staff ng hotel dahil nakapatay nga daw ang mga CCTV footage. Hanggang sa napanood naman ni Baladja ang pagtatanong dito ni Annalyn. Ngunit nakita nga dito ni Annalyn itong si Baladja doon sa hotel hanggang sa sinundan niya ito. Muli namang natatandaan ni Regan itong pulis na nakakausap noon at humawak sa kaso nga dito ni Moira. At dahil dito, may pagdududa naman itong si Annalyn na baka ikasabwat nga ito ni Moira. Samantalang, pinaharurot naman ni Moira ang sasakyan upang hindi nga sila maabutan. Hanggang sa daan ay bigla namang may sumunod na mga pulis sa kanila. Agad na pinahinto ito ni Zoe. Tinanong naman ng pulis ang kanyang lisensya. Inilabas naman dito ni Moira ang kanyang lisensya, kaya naman may narinig itong kalabog doon sa likod ng sasakyan. Kaya nagising na pala itong si Lolo Pepe. Agad nitong sinasabi at sumigaw na tulungan siya dahil nga gusto siyang tapusin ng kanyang manugang. Ngunit mababayaran ata ito ni Moira upang hindi ito magsalita. Kaya naman humingi ito ng tulong si Lolo Pepe na tulungan siya dahil may gagawin ngang masama ang kanyang manugang na si Moira. Agad naman bumalik itong si Zoe sa Apex. Agad na sinabi dito ni Joy na kung saan galing itong si Zoe dahil ngayon lamang daw ito. Pumunta doon si Annalyn dahil hindi pa rin mahanap itong si Lolo Pepe. Kaya agad niyang nakita itong si Zoe at tinanong niya ito. Sinabi naman niya na hindi niya daw nakita itong si Lolo Pepe dahil pagkatapos nga nila mag-usap ay pinuntahan nga dito ni Lolo Pepe itong si Moira. Kaya naman magiging number 1 suspect itong si Moira sa pagkawala dito ni Lolo Pepe. Hindi nga natuloy ang pag-alis dito ni Don Pepe papuntang Amerika dahil nawawala nga ito. Samantalang, sa mansyon naman nila Carlos ay dumating nga ang mga bisita nito. Ngunit hindi nagustuhan dito ni Carlos ang suot na damit dito ni Lynette. Kaya lumalabas na nga ang pagkasiloso dito ni Carlos at nag-iiba na ang kanyang ugali. Dito na ba mapapansin ni Lynette ang pagbabago ng ugali dito ni Carlos? Kaya ito ang dapat nating aabangan bukas. Dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig dito sa aking